Manindog na mga igsoon, kauban ni Brother Eddie at ikinigdara ang pag-Diyos ng Ginoong Jesus. And everybody agree and say, our God is not dead. Our God is now dead. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus Christ, Jesus the Son Christ, of the living God, the Son of the living is God, Lord is Lord over the Philippines, over the Philippines, over Asia, over Asia, over America, over America, over Africa, over Africa, over Australia, over Australia, over Antarctica, over Antarctica, over Canada, over Canada, over Europe. over Europe. Jesus Christ, Jesus Christ, the Son of the living God, the Son of the living God, is Lord is Lord all over the earth. all over the earth. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord! May puntang mga igsoon. So, salamat kay sa Ginoo no, taliwala sa kainit, taliwala sa sitwasyon apan naa gihapon ta karon mga igsoon no. So karon atong buhaton, let's fellowship one another. Atong ipasinati ang gugma sa Ginoo diri nga dapit mga igsoon no. Hallelujah! Magimamatay ta mga igsoon, kumustahon nato ang matag-usa katong mga dugay na natong mga wa nakita. Pindot paminawon ang Kristohanon kung maghigugmaan. Dili magtinom tanay, dili magtinautay, kundi magtinasigan. Kung may problema o wala na'y kwarta, dili mabalakan. Kay matod sa Biblia, Jesus, ang Jehovah Jireh. Minsan pa mga igsoon, with action. Nindot paminawon ang Kristohanon kung maghigugmaay. Amen. Dili magtinom tanay, dili magtinautay, kundi magtinasigan. Kung may problema o wala na'y kwarta, dili mabalakan. Kay matod sa Biblia, siya si Jesus, ang Jehovah Jireh. For the last time. Nindot paminawon ang Kristohanon kung maghigugmaan. Dili mag-inom tanay, dili magtinautay, kundi magtinasigan. Kung may problema o wala na'y kwarta, dili mabalakan. Kay matod sa Biblia, siya si Jesus, ang Jehovah Jireh. Kay matod sa Biblia, siya si Jesus, ang Jehovah Jireh. Kay matod sa Biblia, siya si Jesus, ang Jehovah Jireh. Hallelujah! Praise the Lord! Sige, magamputa. Amahan namong langit nun Diyos, Ginoo, salamat kay Ginoo, nining panahon na Ginoo, nga karong adlaw, nga kami Ginoo, nakaanhi Lord, nga safety o God. Salamat Lord sa tanang panahon ni magihatag di ka namo o God. Lord, inguman Lord sa magdala si mo ang mensahe karon, ikaw maghatag kanyang dugang kaalam Lord, nga ang manggawa sa iyang baba Lord, nga mga mensahe, nagikan lamang kanimo o God. Lord, sa salamat Lord, dihugi sa Lord. Inguman kami Lord nga kami nga maminaw karon Ginoo sa imong mga mensahe Lord. Kanang mga mensahe nga mong madungog,
amo ka nang madawat sa mong kasing-kasing Lord ug masulod sa mong nahuna nga kana Lord nga amo ka nang ipagkinabuhi Lord sa matag adlaw sa umaabot Ginoo. Lord, salamat kay Ginoo. Imo ang tanang Ginoo, ang dungog himaya in Jesus name. Amen. Amen. So karon mga igsono, taliwala ako siguro ang matag usa diri dunay pagsulay apan karon mga igsono adlaw sa Ginoo busa atong ihatag ang pinaka the best nga pagsimba sa atong Ginoo pinaagi sa atong mga pagkanta, pagsayaw, pagdagan ug pagpakpak mga igsoon tungod kay ang Dios takos sa atong mga pagdayeg karon nga kagabutagon. Hallelujah! Salamat Lord, ay kun kanamo karong kabuntagon Ginoo. Natumba ka man,
morning mga igsoon. Ako mong gi-encourage na i-feel ang presence ni Lord karong kabuntagon. Taliwala sa atong sitwasyon nga dili maayo. Taliwala sa atong sitwasyon nga wa man ta kasabot. Apan ibutang sa atong kasing-kasing o hunahuna igsoon nga ang atong Dios wala ta makulangi. Wala siya magkulang nato. Busa karon mga igsoon, padayon nato siyang higugmaon para padayon nato siyang purihon pinaagi sa pagkanta. Hallelujah, Jesus. Padayon ka na mong higugmaon, Ginoong Jesus. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Habang buhay ka na mong mamahalin, O God. Daminyari pag-ibig aking inibig. Sa puso ko ay sumibot, sa'yo lang iuuko. Minsan lamang mabuhay, lahat sa'yo'y alay. Ang puso ko ay tanging sa'yo hanggang sa uling pintig nito. Habang buhay ka, mamahalin, papupurihan at sasambahin. Anong pagsubok man sa'kin dumating, Diyos, ika'y mamahalin. Habang buhay kang mamahalin, papupurihan at sasambahin. Anong pagsubok man sa'kin dumating, Diyos, ika'y mamahalin pa rin. Oh Jesus, ikaw lamang Ginoo nga among higugmaan, oh God. Salamat, O Diyos. Nangyari pag-ibig aking inihibig. Sa puso ko ay sumibol, sa'yo lang iuuko. Minsan lamang mabuhay, lahat sa'yo'y alay. Ang puso ko ay tanging sa'yo hanggang sa uling pintig nito. Inang ginaigson, buhay kang mamahalin, papupurihan at sasambahin. Anong pagsubok man sa'kin dumating, Diyos, ika'y mamahalin. Habang buhay kang mamahalin, papupurihan at sasambahin. Anong pagsubok man sa'kin dumating, Diyos, ika'y mamahalin. Habang buhay ka, himuang mga pag-ampog so ng kanta. Yes, Lord. Ikaw lamang Ginoo nga among simbahon, O God. Bisan unsa man Ginoo nga among pagsulay, Ginoo. Ikaw gihapon Ginoo ang among higugmaon, Ginoo Jesus. Hallelujah, Jesus. Salamat kay Ginoo. Ikaw lamang Ginoo ang among pag-asa. Ikaw lamang Ginoo. Wa na ilain pa, O Diyos. Ikaw lamang Ginoo maghatag Ginoo kanamo sa dili mahatag ni ining kalibutan, O God. Jesus.
lamang sasambahin. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim. Jesus, kahit may suliranin man, lagi kang awitan. Ikaw lamang kahit kailan, kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin lagi, laan ang pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila kang tapat. Panginoon, dakila kang tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin lagi, laan ang pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. For the last time, kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin lagi, laan ang pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Hallelujah, Lord. We worship you, God. At alay kon ka Ginoo sa way katapusan karon igsoon. Pasidungki ang atong Ginoo, pasalamati ang atong Ginoo igsoon. Pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Yes, Lord, salamat Ginoo sa imong gugmang walay paglubad. Salamat sa imong kaluoy Ginoo nga bisan dili miangayan. Apan ang grasya nimo Father God, ana Ginoo maapaw. Salamat Ginoo busa Lord, habang buhay ka namong igugmaan Ginoo. Habang buhay ka namong purihin o Dios. Tungod kay way laing Dios na susama kanimo o God. Salamat kay Ginoo nga bisan sa kangit-ngit sa among giatian. Sa pagsunod diha kanimo ay ikaw ang Dios na nagagiya ka namo Ginoo. Salamat o Dios sa imong gugma. Salamat sa imong pagkamatidud-anon Ginoo. Salamat o Dios. Hallelujah, Lord. Dalay kun ka Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Sige po, makusog na pakpak para sa atong buhay nga Diyos. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 For the last time po, atong awito ng chorus sa uban sa bugos sa kasing-kasing, uban sa mga pinubsano ng kasing-kasing atong awiton sa Ginoo kahit kailan. Walay pagkukulang ang Diyos sa atong mga kinabuhi, mga igsoon. Hallelujah. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan ang pag-ibig mo
Yes, Lord. Sa akin Walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Yes, Lord, truly. Ikaw po ang Diyos nga wala gyud nagkulang sa among mga kinabuhi. Lord, salamat sa dako nimong paghigugma, grasya. Lord, taliwala man sa among circumstansya or sitwasyon, Lord, ikaw gyud ang Diyos nga dili mausab. Ikaw gyud ang Diyos Ginoo nga takus gihapon sa among mga pagdaig, pagpasalamat o pagsimba. Kaya Lord, kanang nga kabuntagon, paday na mo paubos, paday mi nagayukbo diya sa imuha, Lord, sa kinasing-kasing, ug nagpasalamat Ginoo sa tanan nimong kaayo, sa tanang mga nindot ug maayong butang gid Lord nga imong gipasinati sa among kinabuhi. Lord, among kinabuhi po ay utang namo sa imuha. Lord, kining kinabuhi unta nga paingon na lang sa kalaglagan. Apan Lord, imong ming gisakmit, imong ming giluwas, imong ming gitagaan og bag-ong sinugdanan, Lord, pinaagi sa imong gibuhat dito sa cross. Kaya Lord, salamat kaayo. Karon buntaga, Lord, panahin na mo gipaubos, gidol among kagalingon. Og Lord, diling lang Lord nga amo kang giisa. But Lord, sa mga butang, pulong nimo Lord, nimong giandam para sa among mga kinabuhi, ablihi mo mga kasing-kasing Lord, nga mahimo kining makasabot, makadawat sa mga butang nga imong giandam para sa amo, O God. Among gihingin lang, ipapahawa ang mga buhat sa kaaway, mga makababag, Lord, para kami po ay di makadawat sa imuha. Akong prayer, Lord, ikaw po ang padayon gamit po sa ako agad, isip lamang imong instrumento. Ikaw, gid Lord, ang makigstorya sa kinabuhis matag-usa. Padayon ka na mo giisa, Ginoo, gituboy, gitaas sa mga kinabuhi. Sa pangalan Ginoong Jesus, ug ang tanan mo ingon, Amen and amen. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah, hallelujah. Sige po, makapahilo na ang tanan. Blessed Sunday po sa tanan nga nadiri karon. So, relax lang po ta karon kay natay aircon pero why may kurente. Ano mo na gingon nga basta dili ka konektado sa source. Wag yung gamit. Kaya po kita, gi-remind ta sa kurente nga padayon jud ta mo konekta sa atong Ginoo. Amen po ba? Amen. So, ingon ana po, tungod sa Ginoo kita po ay naghiusa karon, no? So, ayaw lang sa imahin ang atong sitwasyon kay temporary raman po ni, no? Mubalik raman daw ni og sa tawag gani alas 5. So karon po time naman po para maghahintag panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. And tuguti ko nga mo greet sa matag-usa. Good morning po. Blessed Sunday sa matag-usa nga nadiri karon. Sa mga naminaw o naglantaw po online. Ako po si Kent Mendoza, the church pastor po of Jesus is Lord Church, Tangub City. And in behalf po sa ato ang Bishop Brother Eddie, our spiritual director and president of the Jesus is Lord Church Worldwide, I would like to welcome you all po sa atong worship and healing service. So welcome sa tanan. Welcome. Pakiingon nimong tapad. Igna siya. Welcome. Muratag mo ano ang barkoan nila, no? Kay daghan kayo diri ba? Dagan kayong na-address sa ako ang tuong bahin. So, sige, pahilo na. Murag napay nanulod. Alright, so, welcome sa tanan. Atong simbahan po nga nasudlan or atong giapilan karon is the Jesus is Lord Church Worldwide. Diri po sa Tangub City. A non-sectarian, full gospel, Bible-based, Christ-centered Christian church. Wala tay laing giisa, ani nga dapit kundi ang Ginoong Hesus lamang po. Ang Diyos nga naghimo sa langit ug sa yuta, ug ang atong mapulong nga gikuhaan diri lamang po sa pulong sa Ginoo. So karon pong Domingo, badayon ta po sa atong journey, no, sa pagtuon sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. Naana ta sa pangtulong Domingo, no? Sukad atong nakadungod ta sa mensahe nga learn from me. Nga naingon si Ginoong Hesus sa Matthew chapter 11, kung ako na sa iyo verse 29. Ingon dito sa verse 28, ingon dito, come to me all you who are weary and heavily laden, and I will give you rest. Now, take my yoke upon you. And then, another point ito, learn from me.
Kaya naman po, kita po ay padayong gidasig nga magkat-on sa kinabuhi, sa pulong sa Ginoo nga iyahang gipa abot iyahang gi-share pod sa atong mga kinabuhi. Kaya naman po karon nga kabuntagon kung naamoy mga Biblia, ato pong dunganon sa pag-abli atong mga Biblia sa Lucas. Lucas kapitulo 22, versikulo 24 paingon sa 27. Okay ra ba yan? Nakalimot ra ba kung ingon mo? So okay ra day. So pwede ta mo pakli anak kuya. So para sa mga walay Biblia, I don't know if maklaro ba pero pwede mo muduol o di na maklaro. Alright, so akong basahon po para sa tanan. No? So ato ning basahon nga na pagsabot. Ingon dire sa kaulahian naglalis ang mga tinun-an. No? Kuyawa kay intro na to. Ano yun? So, naglalis kinsa? Kinsa ka ni sila? Mga 12 disciples. Yung mga 12 disciples. Unsay gilalisan? Kung kinsa, gayod kanila ang pinaka labaw. Sa English po, greatest. No, greatest. Unsay sumpay po sa verse 25. Busa, miingon si Jesus kanila. Gitudloan sila ni Jesus, gistoryahan. No, kaya isip tinun-an jud ni Jesus no, usa makita nimo diri kinahanglan abli gyud atong heart kay naagyo itudlo ang Ginoo, no? So unsay gitudlo ni Jesus sa ila? Dinhi niining kalibutan nagmando ang mga hari sa ilang mga sakop. O gusto adunay mga gahom nga tawgon sila nga mga dalangpanan sa tao. O gitagaan sa Ginoo og image kung giun sa paglantaw sa kalibutan ang mga labaw. So mo nay una. And then verse 26 kuya. Sa ingon diha. Then ning tubag pud ning padayon sa Ginoong Hesus. Ingon diri apan kaninyo dili ingon ni ana. Inay mo tapad. Dili ingon ni ana. Ina siya, no. Di ba? Mura ginana man, no? So, ako lang mong gikuhan kay basig naigang na kayo mo ba? So, no. So, dili ingon na ana. Unsay tubag, unsay padayon. Kay kun kinsa kaninyo ang adunay, taas nga katungdanan. Kinahanglang ubos. O kung kinsa kaninyo ang nagdumala, kinahanglang mahisama siya sa sulugoon. Ang ginasilbihan ba? Muna pangutana. Ang ginasilbihan ba? Gisilbihan ba sa pagkaon o ang nagsilbi? Dili ba ang mas labaw man ang gisilbihan? Di ba sa mata sa kalibutan, ang mas labaw katong naglingkod rano o giservisyoan. Tanawa. Padayon na ito, ingon diri, apan ako, maugayod ang nagsilbi kaninyo. Bisan tuod og ako ang inyong agalon. So God bless po the reading of His Word. Now, before tamo adto sa pinakamensahe nato maigsuon, while nag-andam ko niya ini, na ako'y naobserbahan, na ako'y mga initial nga obserbasyon, nga diin pwedeng makatabang matinawan ta sa atong pagtun-an karon nga mensahe. Una po nga observation ko ang mga nag-away dire or naglalis kinsa mga disciple, no? So kanigid sila tao ra gyud. Inay mong tapad tao ra gyud nila sila. No, maglalis man kinsa wala ka sulay dire, wala ka lalis. Wala siguro no halos kita tanan naay point sa tong kinabuhi nga natay gilalisan, natay kalalis. Samot na sa mga magtiayon siguro no, di po ni malikyan. Naapoy mga paglalis kay naa siya gusto, naapoy gusto ang isa. So dili po ni bag-o sa to, no? Maskin gani igsoon maglalis pa no. Maglalis sa yuta. May bag unsang yuta naararabat sa kaang. May tatog hektarya, no? So, bitaw pa si Aura. So, kani po, balikta. Ang naglalis po diri ang mga disciples. Ang mga ginatudloan ni Jesus for how many years, no? Wala man po naka-state diri og pila nakatuig sila nag-disciple si Jesus sila, nagtudlo. Pero, ang dili kalimod nato, mga sumusunod ni sila kay Ginoong Hesus.
Gibiyaan gani nila ang ilang mga trabaho para lang mosunod o magkat-on sa kinabuhi ni Ginoong Jesus. Pero nagunsa sila diri. Naglalis. Unsay kilalisan? Ingon diha, who among them is the greatest? Sa Bisaya pa pinaka labaw. I don't know if mo pagyapon ni nga Bisaya kanang pinakabantugan. Di ba greatest tama po ba? I-correct ko og sayo pa ko Bisaya. Sakto ba ang pinakabantugan sa Bisaya sa greatest? Okay na. So, yun po ang ilang gilalisan. Kinsay pinakalabaw, pinakabantugan, or pinaka-great nila. Oh. And then, sunod na akong naobserbaran, si Jesus po ay ning tudlo. Inay mo tapad, ning tudlo. Kinsay gitudloan niya? Yung mga naglalis. Yung mga disciple. So, dili lang dahil nilimitado nila ha. Kita kay nagsunod man punta ni Ginoong Hesus, gitudloan punta ron. Apil punta ani, inay mo tapad, apil po ka ani. Apil ka. Unsay gitudlo nga topic about the greatest, no? So gusto sa Ginoong tudloan sila nga kamo nag-alis mo ana ha. Na-remember po na ako tong story katong mama na ngamugado ba siyang mga anak kay Jesus. Lord, ug madto na ka sa imong trono. Akong isa ka anak, Lord, sa imuhang tuo, ang isa sa wala. So, gusto din sila may mong famous, no? Kinsay dagag follower dere. Follower sa kuan ra gid pastor, follower ra gid sa Friendster. Dugaya na kay kinsa pa nakaapas na to. Ilis-ilisan pa yung mga background. Karon Facebook naman. So, nalimot ko next kuya. So, makita na kuya, san point number 2. So, Jesus taught the disciples, the followers of Jesus, the topic about greatest. And then, ikatulo po na akong na-observe, si Jesus, next kuya, naghatag siya diferensya kung unsay kalainan sa greatest sa mata sa mga Gentile or sa kalibutan, ug unsa po ng greatest sa mata sa Ginoo. Dili sa atop ha. Sa Ginoo. So naay kalainan, dako kay kalainan. So unsa may kalainan pastor? Kung balikan nimo ang verse, giingon ni Jesus sa mga hari daw aning kalibutana, ang pagkaistorya Gentile, no? Ang Gentile po, ang definisyon ani mo nitong mga tao nga dili Israelanhon. So akong pawtaan na apil ba ta? Apil ta kay dili man ta Israelite. So kita po yung yung mga Gentile. Kita sa Bible po Gentiles tawag nato. Pero naana po'y tungod kay Jesus, naapoy Gentile nga pwedeng maluwas. No? Sa una man good, pag Gentile ka sa Old Testament, wala ka nagsimba sa tinuod nga Diyos. Pero pag abot ni Jesus, gitagaan niya agdalan nga even ang mga Gentile makabalik sa Ginoo. So karon po, balik sa ta, kay ang panlantaw sa kalibutan, lahi man sa panlantaw sa Ginoo. So say, ingon sa verse, ingon po diha sa English translation, ingon si Jesus, the kings of the Gentiles lord it over them. Yung mga bantugan aning kalibutan, sila yung mga naghari-hari. Kinsa may mga maghari? Kasagaran. Walay lain. Yung hari. Diba? Lisod po maghari-hari ang dili hari. Pero sa tinuod, nagid po yung mga tao nga bisag dili gyud nasa posisyon pero murag ka na sa trabaho po ba? Bisag dili siya tag-iya pero lupig pa. Pero sa literal, mo po ang gitudlo ni Jesus, ang greatest is katong mga hari nga nagdumala sa mga tao. Sila daw yung greatest sa mata sa kalibutan. And then, ingon pa diha, dili lang na mao nga mga hari. Maskin po daw, katong ngay mga authority nga gitawag nila og benefactors sa English. Ang benefactor po, sa lain translation, mga philanthropist. One time mo ng mga datong mga daghan kay kwarta ba? No? Kana bitong bahalag di sila mo trabaho pero ang kwarta ga sige pagyapog sulod.
O kanindot nangarap ba ta na nga passive income? Bisag wala kay bisag wala ka ning duty kay nag-ministry ka. Pero God willing, nagyapoy sulod, di ba? Nagyapoy aning pasok ka kwarta. So kani sila po labian na gyud ang ilang kwarta. Kay philanthropist mo donate, magminilyon ang i-donate, ana. And then gawas niya na mga dato ni sila nga naapoy otoridad. Kaya di ba yung mga sikat diri aning kalibutan na yung mga founder sa Microsoft, kinsa may founder sa Microsoft sa kanang sa computer, di Bill Gates, di ba? Sabay familiar ta kasagaran. Ganyan na lang kay naman tas Pilipinas. Si Henry C. Which is wala naman ron, di ba? Kasi ito ganin, na mayapa naman, ang iyan namang mga anak ang nagdumala. Pero si Henry C. po yung founder sa SM. Very good. Kasi kansara to. Diri daw sa Usamis, kinsa yung mga kinsa itong mga kaila. Or nakaila lang ta. Wala sa ila kaila na to. Diya sa tabid. Kaya pinakadako kay diya nga agianan. Nga bisag mo piyong ka, kabaw kang nana ka diha. Di ba? Dako man po na kumpanya. Kasama ni mga tagiyaha. Mga, unsay apelido anak nila diya? Mago ba na? kanang dako kay pigiri diya sa tabid. Okay, sa na sila. So sila po daw, sa mata sa kalibutan, sila yung mga bantugan. Kay sila yung mga taas, sikat, na dagang kwarta. And then, sa Bisaya, pagasulti, mga dalangpanan sa mga tao daw. Gusto nila tawagon sila, dalangpanan sila sa mga tao. Pero, akong ipabot, muna ang mata sa kalibutan. Diya gilantaw, diya gibase sa kalibutan kung kinsay bantugan. Sa kung kinsay taas, kinsay hari, kinsay dagang kwarta, kinsay famous, kinsay mga naay otoridad. Di ba? Pero pag abot ni Jesus, baliktad. Kung imo unaw-naon, kung ang kriteria sa kalibutan, ang atong basihan, agamay ragyod kay may mong bantugan. Tino dili. Tanaw niyo mo tapad basi na makasalagma gyud na siya, no? Siya na ang sunod nga sabay niyo sunod nga tagiya sa magimo kag SM, MS imo. Or magimo kag unsay dako nga pagkaunan. Jollibee ug McDo. Imo magimo ka Mac Jollibee. Or magimo ka og inasal o pizza. Green inasal. Greenets o ginasal. Ikaw na ang sunod nga ilim. Ibuta na to. Pero, what if katong walang wala. Di sila pwede maging bantugan. Dili po kung sa mata sa kalibutan. Pero kung sa mata sa Ginoo, mas kinsa ba sa tinunan, basta nagsunod di Ginoong Hesus. Kay kanima nagsunod di Ginoong Hesus, naman ni sila mga hiyas nga makita para sila mahimong pinakalabaw. Kaya po sa mata ni Jesus, sa mata po sa Ginoo, yung mga bantugan na ata kita tanan na atay opportunity nga ma-achieve na. Ngano man pastor, nganong gusto man ta nga maging bantugan pod. Kay dili ta gusto nga mabuhi lang taning kalibutan nga murarag ning labay. Ganahan ba mo ana? Nga kana bitong mabot panahon mabalitaan, kumusta naman si Ken? Ay patay na. Bago naman magkita. Walay madumdum. Ganahan ba tana? Atong kinabuhi walay ligasiya, walay nadumduman. Kumusta man si di na nata mangalan ning nag-audience. Mas tapulano. Buwan na lagi. Last day na niya ron, naghaya. Ha? O ganahan ba tana? Wala tay impact or impactora. Dapat po yung life nato na impact. No, naay kung sa kuan pa pag naka naay effect dili kay why effect. So kaya naman po karong buntaga gusto nato nga Kuya Jade, gusto sa Ginoo nga tudloan ta. Unsa man ni hiyas nga gitudlo ni Jesus para mahitungod sa mga taong bantugan sa iyang gingharian. So God wants us to know the traits, mga hiyas, mga kinaiyahan sa mga bantugan diha sa gingharian sa
Ginoo. Kaya po, ang title sa akong sermon karon di na ito langanon. Oh, okay, si Jesus mo nagtudloan eh. So, sa title, Kuya Jade, Learning from the Goat. Kailan mo ng goat? Ano yung meaning sa goat? Greatest of all. Kinsa may greatest of all time na to, mga Christians. Well, lain po ato ang Ginoong Jesus. No? Kanimang kung word nga goat, kasagaran ginagamit ni sa basketball. Diba, magdebate sila, kinsa daw pinakamaayo, si Michael Jordan or si Lolo Bron, LeBron James. Dili si LeBron James, ha? So yun na, yun yung word ginagamit. No? So sa boxing, kinsa may goat ninyo? Kinsa may bantugan ninyo para ninyo? Karon ra ba ni? Wala ra bagay kurente ning Miss Ok, bis karon. Karon ang away ni ni Manny Pacquiao, atong goat. Goat ba ninyo si Manny Pacquiao? Pag in terms sa basketball? Basketball. Boxing, basketball. Lisod man kay Mubo man sa Pacquiao. No? So, sa boxing, 8 division, no? World champion. Imagine that. So, goat yun. Pero, karon lahi nga goat atoa, which is ang pinaka. Walay lain po si Ginoong Jesus. Kaya, Kuya Jade, ang atong tubagon po karon kabuntagon, unsa maning mga hiyas, mga kinaiyahan, nga mahimot ang bantugan diha sa gingharian sa Ginoo. Kay kita tanan naman tay chance. Sumusunod man kata ni Jesus diri. Amen. Murag gamay ra da. Sumusunod man kata ni Jesus diri. Amen. So kita po na chance maging bantugan diha sa gingharian sa Ginoo. Pero naay duha ka butang ang kinahanglan natong buhaton. Kinahanglan natong sundon. O di nato langanon ko yan. Number 1, duha ra man ni timing no, duhara, ning brown out. Kayog na 5 ni, wala na. Lungkoy na kita. Bitaw, siya lang. So number 1, una po is mahimo daw kang susama sa pinakamanghuran. Mo ba, Pastor? Naaday na sa verse? Tanaw na to. Look, pakita na to kay Jade. Ato na nanay meaning, no? Naiput pasabot ng youngest nga word. So, ingon dire, but it is not with you. Mo man itong nono. Di ba? Na-remember niyo yung nono? Kita ra ba no? Basta pasiaw. Dali ra kayo doon ba? Nono. Pero ang pagkasulti, dili na ingon ana para ninyo. Sa kalibutan, ingunato sila mo tanaw kung kinsay bantugan. Pero sa mata sa Ginoo, ingunani. Ingon diha, but the one who is the greatest among you, tanawa, ang point number 1, must become like the youngest. Ako po gabi while nag-prepare ko, ako ra unta ibutang become the youngest. Ang problema nako kay dili ra ba day tatanan diri mga kinamanghuran? Patas daw kamot sa mga kinamanghuran diri. Taas ka boards. Pampay, lain boards. Ikaw na tanan, kinamagulangan o kinamanghuran. Mura kag alpha and omega. The beginning and the end. Taas ka sa mga kinamanghuran. Ito ya, isa, si Kuya Abilino. Napa ba? Patas ka sa mga kinamagulangan. Yun. Thank you sa mga nagtaas kamot. Itaas ang kamot sa bisag unsa nakapunta na di gyud mo taas ang kamot. Joke lang. Ang uban diri nato mga middle child, no? Tunga-tunga. So, kita po ang bot pasabot sa Ginoo ani, dili tong maging saan man pastor nga magulang man ko. Unsaon man pastor, ako may middle child, nya mahimong kinamanghuran. So kaya po yung word nga ako untang gamiton nga become the youngest, giawat na lang gyud nako kung giun sa pagkasulti sa verse. Masusama daw ka, become, ang word nga become, mahimo daw kang. Yan sa Bisaya Mahimo daw kang like is susama sa mga youngest. Sa Bisaya po, ang gigamit nga word, hiyas man ni sa pagiging young, yung mapainob sanon. Now, atong klarohon patinaon pagid nato. Now, inay-inayin sa nato ha, yung mga taong greatest, sila po yung mga tao nga
na ilaba sa ilang abilidad. No? Kaya usahay, di ba, pag natay taong makitang mamaayo, ingno na to, grabe, di kaya, bantugan, di kaya ka. Di ba, maayog ka mo, maayo. Mura ganiya nas, kuya. Kuya, sini, Kuya Gerald. Kami, waman jud ning andar. Pag abot niya, ta-ta-ta-ta, paano papadaplin? Ta-ta-ta-ta. Iabot na. Kaya tayo, di ba tayo ka hamburgeros, kuya, no? Humble lang, humble. So, yun na, atong tawag sa mga kamaog, yun, di ba, mga bantugan? Bantugan. Pero kani, pinaka kay greatest man. Greatest. Dili itong kape, ha? Lahi po ito nga kape. Greatest po ito. Greatest. Kani, greatest ni. And then, yung word nga become, sa Cebuano, mahitabo ba? Mahitabo. And then, yung word nga like, susama. Dili gyud mo gyud, pero masusama daw ta. So, youngest. Now, ang word nga youngest, sa Bible Dictionary, naa siya'y tulo ka meaning. Tulo ka gipasabot. Una, bata. Tanaw di mong tapad kung haon pa ba siya ni. Bata pa ba tanawon? Antay bro, doon na ba kasi kong siko? Ikaduha nga meaning. Kani, tanaw na to ron. Kay bro na to ba? Press pa ba siya? Ina siya, bantay lang yung kagiyod. Niya lang ka. Ikatulo, sa youngest, sa Bible Dictionary, gitawag og new. No, kinsa may bag-o dere. Ganiya kay 7 a.m., akong gingon bag-ong mata. O, karon kay alas 10 naman, wala siguro bag-ong mata dere. So, mo daw na ang tulo ka meaning sa word nga youngest. Now, while nag-prepare ko po, ang Ginoo po naghatag sa ako og mga kinaiyahan sa mga taong youngest, mga kinamanghuran. Una, katong literal nga gigamit sa Cebuano nga mapainobsanon. Di ba po kasagaran sa mga gagmay, mga manghod, sila yung, of course, di man na siya kasukol nato. No, kung ikaw magulang, dako kay ka, yung manghod, wala dyan na yung mahimo, mag-itoy-itoy dyan na. Himo pa lang ng, no? Wag yun na yung mats. Manghod man, kinamanghuran man. So, ang but pasabot nato di ay, when we say, kung gusto ka maging bantugan, is dapat natay humility. True humility. Dili yung false humility. Naman po yung false humility. Nga pa, ingon-ingon, di man good, pero ganahan pa daygun. Di ba? Ngayon mga tayo nanay. Di, uy, so, taka, okay? Sige pa, be. Kuya, awa dyan ganin mo part. Maiwa dyan mo it's a part. No? Grabe, di mo tandog og net. Airball man po. Bantog na di mo nigo og net kay airball man. So, di ba na yung mga tao inana mga false humility, no? Paingon-ingon nga dili, pero sa deep inside, sige pa, more pa. Kita po ang gusto itudlo sa Ginoo, yung true humility. Yung mapainobsanon. Yung wala, may maskin gamay nga sense of pride sa iyahang heart. Kabalo ko, sakto po ang gigamit nga word diri nga become like. Nga naman, di man po ni ma-apply good kung mahimo ta tanang kinamanghuran. Kay dili man gyud ta kinamanghuran tanan diri. Pila ra gani itong ning isa. Kuya Abilino raman siguro itong ning isa nga kinamanghuran. Oh, imagine. Subot pasabot kung mahimo tang kinamanghuran, di na gyud ta ma-appeal. Kay di man gyud ta kinamanghuran. Pero, kung ang buot ipasabot sa Ginoo nga mampainobsanon, kita tanan pwede. Tinood dili. Tinood. So, buot pasabot, yung pagiging may mapainobsanon, yun yung hiyas sa mga taong bantugan sa mata sa Ginoo. Yun yung hiyas, kinaiyan sa mga tao nga bantugan sa mata sa Ginoo. So, unsa maning humble. Yung mga taong humble, mo ni yung mga tao nga ilang ginapadaplin yung garbo. Now, kita po, siguro sa atong mga kinabuhi, namang gitimtasyon nga may mong garboso, labi nagkamao kayo ta sa lugar nga asa ta. Di ba? Awa diya kay sa mga diya. Di ba? Pwede, di ba? Sa mga kabaw mo drive. Of course, katong driver jud ka, na mo nag-tendency nga maging garboso nga. Ayaw ko tudlo. Kay
Padulong pa lang ka. Ansay sunod. Pabalik na ko. Di ba? Giduyan pa lang ka, gadrive na ko. Grabe no. Pwede ta mo mahulog sa temptasyon nga maging garboso. Samot na po diri sa Panginoon, di ba? Moingon siguro ta, pastor, dugay naman kay, no, moingon ta nga, pastor, dugay na ko sa Ginoo. Adi na ta maminaw ng mga bata. Pero may gani diri sa Jelo Samis, bisag bata inyong pastor, naminaw gyapon mo. Ano ba yung naka-komentaryo diri? Unsum nang diyan simbahan na, bata magpastor. Ano mo yun, nadungog? Unya na, eskritoy na lang ko. No? Pero, unsa man yung gibuhat? Gi-practice po nato yung humility. Nga bisan, tuod, o ang gatudlo sa inyo ay wala pa man gani ko kalata sa 30, napa ko sa kalendaryo, pero namina mo sa pulong sa Ginoo. Usa ka hiyas sa mga taong mapinubsanon. Nga naman, sa Bible, bisag kinsang taong gamiton, basta pulong sa Ginoo, nga gigamit ng tama, dapat atong paminahon. Wala na may gingon diya nga, dapat ang inyong paminahon, mga 70 anyo sa inig magwali. Wala na. Wala na, musimba, sunod si Mana. Layo pa man kay ko. Pero, unsay na itabo? Kung natay true humility, bisag kinsa gigamit diha, bisag kinsa gibutang sa Ginoo diha, willing ta mo pa ilalom. Now, sa mga bata naman, kato nag-isgot ko atos para matigulang, mga taas og edad na. Sa mga bata naman, moingon ta, ako bright na kay ko. Daga na kay ko og naibawan, di na ako mamina sa word of God, dili pud pwede. Wala ta nag-exercise og humility, ana. Dili pud pasabot nga excelente tuod ta sa pag-eskwela, excelente ta sa inigbug answer ta, no? Wala pa ning ingon si ma'am nga get you 1/4, kabalo na kas tanan answer. Grabe bag niya. Dili pud pasabot nga bright na ta. Dili na ta magpaging mapinubsanon. Hunaw-hunaw na to nga ang prinsipyo sa Ginoo. Unsay ang prinsipyo sa Ginoo? Kung kinsa daw tong magpaubos siyang kagalingon, ipataas sa Ginoo. Kung kinsa tong magpataas siyang kagalingon, paubos sa Ginoo. Now karon kumonta na ko unsa may trabaho nato? Kita ang tigpa. Unsay trabaho sa Ginoo? Ipataas. Kani may dumdumi. Kung sugdan na gani mong trabaho ang trabaho sa Ginoo, trabahoon pod sa Ginoo ang imong trabaho. Unsa ganito? Kung magpataas na ta, nak, imuha man ang trabaho. Di, akong buhaton ning imo ha. Ako kang ipa. Ubos. Kaya po, sa mga taong bantugan, una nga lesson gusto ipabot sa Ginoo. Dapat na humility. Di na ko mo expound kay ato patang niaging Domingo. Nag-isgot og magpaubos. So ikaduha nga hiyas, ay lag inex ko ya. Ikaduha, yung mga tao nga youngest, sila po yung willingness nga makat-on. Kabantay mo, yung mga bata. Gusto kaya mo, unsa na, halos, hunong sabi? Kasi nakatry rin mama. Halos tanan curious. Unsa nang lingin ma? Unsa nang triangle ma? Nakatry na mo. Ikaw, Birds, nakatry na ka, Birds? Sa una. Ikaw mo yung naginana. Wala ka katry nga. Ikaw mo yung ipangutanan. Wala. Kasi nakatry rin. Ikaw mo yung ipangutanan. Halos tanan na lang ba? Curious. Tama po ba? Yung mga bata, curious. Maupod unta pa diha sa Ginoo. Willing ta makat-on. Tulo ka butang gani ning kat-on na to. Una, unlearn. Unsa i-unlearn, pastor? Yung mga napanunod nato nga wala ta kasabot nga anong atong gituuhan. Especially yung wala na align sa pulong sa Ginoo. Ngano man, unaw na ingon ang Biblia, heaven and earth will pass away. Langit ug ang yuta mahanaw. Unsay di ra mahanaw? Pulong sa Ginoo. Now kung pangutana, nganong motuo man ta sa mabutang nga wala diri nga mahanaw ra man puday na. Amen or amen? Amen. Kaya naman po, gusto sa Ginoo nga, kung naatay sense of pagiging youngest, naatay heart nga willing sad mag-unlearn, magpakorek sa Ginoo. Inay mong tapad, magpakorek. Di kay murag korek. Korek. Korek.
Nga na po eh. Sometimes po, yung word ni God, sakit kayo, no? Pero yung ng Bible, muna yung makatabang. Muna yung makaayo na to. Nga naman, gusto lang sa Ginoong ibalik ta sa original design. Nga diin ang yawa, giguba, tag-ayo. Ang kaaway, siya man mo yung nagtintal na to, di ba? Usay gani. Bisag kabautang di mao, pero ang kaaway, gusto jud ka iduot ba? Kaya ang buhaton sa Ginoo, gusto kanya i-unlearn anak. Hunungan na, nga naman, sayop man na nga mindset. Poverty mindset. Or kanang mindset nga negatibo. Kani, ato na lang ni Strita, no? Negatibo. Kaya ni mo, di mo na ako kaya, Pastor. Pastor, ako siya mag-pray. Ako kaya, Pastor. Karon po gitagaan ko example sa Ginoo. Dili ra gyud ni about sa edad. Kay diri biya sa church, bisag kinsa kay nanay taas kay edad, nasa Ginoo nagpagamit. Napoy gamay, nagpagamit gyapon sa Ginoo. Unsay gusto itudlo sa Ginoo, walay exempted. Walay exempted. Ang importante lang nabatay kasing-kasing makatuon. Kaya say mo man ni rason nga dili ta mo lambo. Gusto ta na i-impact, pero wa pud tay buhaton. Ang tawag na to ay impacto. Di ba? Gusto tag, di tatag kong kuwang goal, pero wala tay goal. Di ba? Kuwang goal. Kuwang goal. Anong tawag mo kang kuwang goal? Wa man kay goal. Wala ko nagtawag ana ninyo diri ha. Gusto nato ipabot nga. Ingon na sa Lord. Yung pagiging youngest is dapat, Lord, unsa na pod. Kabalo ko, nana ko yung mga nadungog diri nga naay mga gistorya ang Ginoo personal sa inyong mga kinabuhi. Nalipay kay ko, nga naman. Kay, at least, ako po naka-witness ba nga ang Ginoo day namuhat sa personal nga level sa ato bisag dili na magwali si pastor, pero inig-uli ninyo sa balay, ang gistorya nagihapon ang message sa Ginoo sa atong heart. Usay di ta patulgon. Nga naman, kay gusto sa Ginoo ilikay ta sa kadaot. Amen po ba? Kaya ang Ginoo, Lord, salamat kay Lord ha. Nga naman, makaingon jud ko nga dili na gyud ni buhat og tawo. Pareha karon, nganong ning simba man nga igang man kay diri. Dili naman guni para sa tao, pastor. Dili man gud ni para nimo, pastor. Yahay kay ka. Para kinsa ni? Walay lain para sa Ginoo. Ako dagan pugong higayon noy nga kanang alsa na lang tawag kamantay mga red white flag. Pag iana ang white flag sabi na mo surrender na, di ba? Pero ang Ginoo di man pud ka pasagdan. Ma-discourage ka. Mudol ka sa iya, tinuod man gyud yang ingon. Tagan ka na kung kapaulayan. So sa buhaton, laban na po. Pero kada laban, magkataas. Kada laban, magkadaghan imong testimony. Magkadaghan ang mga gibuhat sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Moto'y sugnod nga makapadayon pagyud ka. Maayo gayang Ginoo sa una, karon pa ba? Giluwas gay ko sa Ginoo sa una, karon pa ba? Gitagbo gay sa Ginoo sa una, karon pa ba muundang ko? So, unsay buhaton, laban lang gyapon. Kaya ni mo tapad, laban. Laban ha. Ina siya, no. No, surrender. Ikatulo, kabalo naman tato, unlearn ng mga sayop, i-learn ang pulong sa Ginoo, and i-relearn yung mga nalimtan. Di kalimot, no? Tao, makalimot, jud. Bisag nagsuot nag-antipara sa babaw, nangita pag antipara, hamto ko antipara. Nagbutang nag-bullpen diri, nangita pag bullpen, hamtong bullpen. Kato jong isa katawnon jud kayo. Ali nakatulog tigo ito siya ba, nakalimad-maran. Tinga siya paglantaw niya sa tawag na stroller, nawala yang anak. Iya mo nagikarga. Ano? Nabilat siguro itong padidi. So, di na ito'y kalimot. Ang tao po ay na-tendency yun nga makalimot. Kaya po gusto ipabot sa Ginoo nga, i-relearn.
Mubitaw ng pag makabasa na ka sa Tibok Bible, di ba mabasa na po balik? Kay bisag kabalik-balik ni mo ni basahon, tinga ka, lain gyapon na ipadayag sa Ginoo. Amen? Tingnan na, kamo bitaw, kaniya kong giwali, karon pa day mo kadungog ani. Nga, ang uban gani siguro ninyo, sa una pa, nakadungog na ani. Pero naagya po ipabuhat ang Ginoo. Nga naman, dili man guni pila imong nahibawan sa utok. Kung dili, unsa kadaghan ang imong gikinabuhi. Ana man na siya. Kaya number 3 sa pagiging young, kabantay mo sa mga bata, aktibo. Kinsay na bata diri. Mataas ka mo na yung mga 2 years old, 3 years old. Di ba? Muna mga idara nga hyper kay mga suke. Woo! Pila ka pin yung maurot. Para mataas yung energy. So yung pagiging young, sila yung active. Yung mga, reality, yung mga taas na edad, sila na po itong lisod nagtabok. Ano man, kay hinay na kaayo. Pumitar pa siya ito sa kakwan. Kanus pa man ta mga lagad, Brad? Ininag maglisod na tagtabok. Di ba? Kasi gusto ipamot ni Pastor. Ito lang, tas sa Ginoo, become like the youngest. Meaning, maging aktibo ta. Dili yung matulog lang. Wala naman po siguro dili gipakpakan kay mamatarag mukaon. Nabay gipakpakan siyang mama? Grabe. Nag-practice ka kamatay. Very good. Ano ba? Ano bang linyahan? Dili, di ba? Ma-high blood yun. Tapos mingon pag yun, paglantaw sa banggiwa. Unsa man mo na mga buta mo din eh. Dili mo kita ani. Oh, di ba? Ali, unsay tawag niya ni? Ugasunon. O nganong ulam? Di ba, ingon na anay. Pero ang punto na to, balikta, yung pagiging active. Unsay aktibo? Aktibo nang mo apply sa atong nahibaw-an gikan sa Ginoo. Kay dili manibisan pagdugay na kag sinimba, 5 ka tuig na kag sinimba, 3 ka dekada na kag sinimba, daga na kay kang nadungog nga wali, unsaon man na. Kung di ta aktibo sa pag-apply ana sa atong kinabuhi. Saon man to? Memories, Pastor. Na, memory pool ra ba? May memory pool gali ang cellphone. Kita pa ba, no? Di ba? Kaya po, inay mo tapad, wala na sukos, Pastor. Inay mo tapad nga, i-apply na to. I-apply. So, nakuha ba? Youngest, tulong ka butang. Humility, bisag sa edad, mataas na ba tayo edad, magamay pa tayo edad, paubos. And willingness to learn, unlearn o relearn. And then ikatulo, maging aktibo ta. Aktibo sa pag-apply sa pulong sa Ginoo. So number 2, nga hiya sa mga taong bantugan. Ipakita lang nato ang verse kuya. So dili lang na human diri po. And then, the leader like the servant. Imagine ha, dili may mong leader. Tama ba? Aning kalibutan na ba? Ma-promote. Dali ra ba ma-promote? Dali ra, Pastor, kung safe ka. Pero sa realidad, pag tinudanay lang yun, lisod kayo mo saka. Pero kung naanak ka sa taas, ang prinsipyo ni Lord, ang imong kinaiya, nagyapon dapat sa ubos. Kabalod gahapon ka mo, alagad mo serve. Kaya ang point number 2 po, yung mga tao nga bantugan sa mata sa Ginoo, yun yung mga tao na kasing-kasing nga mo alagad. Bisag walay sweldo. Amen? Amen po ba? Bisag walay ikabalo. Si Jesus bitaw, gaayos siya pulo kasanglawon. Di ba? Sa pulo kasanglawon nga gaayo, pila rin yung balik. Ay, sargit taon. Pero na-discourage ba si Lord? Naunsa man na sila. Di ba? Sa Israel, daghan kay milagro gibuhat ng Ginoo. Unsay gibuhat sa Israel? Gibalos nila. Nangita sila laing Ginoo simbahon. Ningundang ba ang Ginoo sa iyang pagkamayo?
Wala. Padayon gyapon. O balik ta sa tong kinabuhi kita. Pila ka kahigayon nasakitan na to ang kasing-kasing sa Ginoo. Pero padayon gyapon ta gikaluyan, gihigugma o gitagagrasya sa Ginoo. Nakahuna-huna ba ta na? Or nakapokus lang ta sa Lord, ikaw ba Lord? Dugayan ni mo to bago oy. Sama na Lord cannot be rich. Sakto ning oras mo pay pag alas 11 Gis. Lagi. Tingin-tinga ako po. Sa iyo po eh. Hapit naman ko mahuman. Ang say point sa Lord, kung naamang gani angay nga magmatitaas sa tinood lang, walay lain na ang Ginoo. Pero kung lantaon po nimo, siya po ang Diyos nga nag-example pag yun sa pagiging humble. Nauna na nung kuda sa akong conclusion. Pero balik sa ta, Pastor, kinsa po akong alagaran? Una gyud, alagaran nato ang Ginoo. Di po ba? Kay gibuhat man ta para sa Ginoo. Now, unsa man ning pag-alagad? Sa Bible po, dili pwede nga moingon ka, nag-worship ka or nagsimba ka sa Ginoo nga wala ka nag-alagad. Nga naman, kay usara na ang worship og service. Kung mayon ka nag-worship ka kay God, and then, so therefore, nag-alagad po ka sa Ginoo. Imo pong gibuhat ang unsay gitudlo sa Ginoo. Di ba? Alagad man na, pag-alagad man na sa Ginoo. Imong gibuhat unsay makapalipay sa imong agalon. Kinsay agalon nato? Ang Ginoo. So ingon na po una alagaran, ikaduha. Alagaran din po nato tong pamilya. Mga anak, di po ba ang ato ang pamilya, ang Ginoo nagpili ana, dili ikaw? Ang magtiayon, kamo gyud nagpili sa inyong mabana o asawa, tinuod dili. Listen po kay Ginoo nga kamo may ning lantaw. Pero giniyahan sa Ginoo, gitugot man. Pero yung mga bata, kinsa may nagpili nga diha mo matao. Di ba pa ang Diyos? Kaya sa mga bata, alaga, Pastor, dautan man akong ginikanan. Diha nun mas nindot mo alagad. Kaya ingon gana yung Bible, mas kinimuhang kontra, imugayin panalanginan. Pastor, abusaran man ko sa amo. Of course pag nakasulugar sa abuso, kinahanglan sa gyud ka mo likay dahil ayaw po pagpabilin. Pero kung wala ka sa lugar, naalang ka sa lugar nga, di man sila mutuo na ako, Pastor, di man may parehong pagtuo. Dili po na rason nga, dili ta mo alagad. Mas dali po nato silang madala sa Ginoo, kakumbisan sila po ay nagbuhat o butang, nga dili maayo para nato, pero still, ato gyapong pakita ang kaayo nato sa ang kaayo sa Ginoo sa ilaha. Then mas dali po na nila masabtan. Kitaan man nila lahi na lagi ka. Sa una wapatay Ginoo pag sabaan taon sa may buhato na to. Balsan po ng mama, no? Ali diri. Ikaw ali diri. Grabe suga kayo. Diba? Magbuhatan tag di maayo. Sa una, balsan po nato di maayo. Pero kung gitudlohan to sa Ginoo, alagari mo pamilya. No? Sulay nga ikaw mag-initiate. Dili na ikaw suguon, mga anak. Even sa magtiayon. Kay ang pagiging magtiayon ra ba, dili ra ba ni nga sige nang tagkahulog sa fall in love, hulog. Kay dili ra basta ng panahon. Inigmata nimo ang imo gihapong bana ang pinakagwapo. Dili ra basta ng panahon, tinuod dili, ala na magtugan. Basta kung tinuod mo, smile lang. Di po sa tanang panahon, pag mata sa bana, ang iyang asawa mo, nagyudyapon ang pinakagwapo o pinakalove niya. Naapoy say, pag mata ni mo, ayun lang po di istorya, kaya basta mag-away gin mo nun. Pero di ba said, naminyo lagi ko ano, no? Joke ra. Wala ko, di ko ingon na. Naraba akong misis niya. Pero ka na ba, ang punto na to, di sa panahon nga okay. Napoy gayon nga, napoy up and down ba ang atong kaminyoon.
Pero unsay gisugo sa Ginoo, pilia ang paghigugma gihapon. Pilia ang pagrespeto gihapon. Amen po ba? Nga naman, si Jesus day, daghan day kay grason si Jesus para ilab ta. Kay, daghan ba kay tag positive side or daghan kay tag negative side sa iyaha? Siguro mayon ta daghan jud kay kung negative side, Pastor oy, kung about sa Ginoo. Daghan jud kayo part sa ako, Pastor, nga ma-discourage jud ang Ginoo sa tinuod lang. Mo agree ba mo ana? Pero unsa may gibuhat sa Ginoo? Gihigugma gyapon ta. Giampingan gyapon ka. Giproteksyonan gyapon ka. Daghan tagsala sa Ginoo, tinuod. Pero grabe gyapon ang pagpasaylo sa Ginoo, inig mo duol ka. Amen po ba? Kaingon na po. Nganong makalab man ka sa imong bana, sa imong asawa, mga anak, ngadto sa imong mama, dili tungod kay gilab kanila, kundi ang Ginoo naglab sa imo, nagpuno sa imo sa gugma sa Dios. Mo nang ikaw karon pwede na ka makaalagad. So kinsay unay alagaran ang Ginoo, sunod alagari imong pamilya. Ako po niingon diri kay base mo ingon mo sa per service ra to. Sa per service po ako mong giingon nga murag para nako natudluan man gud mi, nakaton na mo. Ulaw jud kayo mga lagad sa church kung ma-fail ka sa imong pamilya. Para nako po murag muna na yung time po nga mo resign na siguro kog pagpamastor. Og napasagdan ang pamilya. Nganuman, dito pa lang na tumisambuanga, grabe po na naka-learn. Bisag si Pastor Cyrus ay namatay naman yun. Pero yung nabilin niya nga lesson sa kinabuhi sa iyang mga anak, si Gio, si Daniel, katubi, pulo biya ito lalaki. Pero kanang tulo ka lalaki, wajud ka kita na nila nga nagdroga, nagsagoy, wala. Matinud-anon gyapon ang alagad sa Ginoo. Ano man, bisag pastor si Pastor Cyrus, wala niya pasagday ang pamilya. Kay murag, lain kay mga lagad sa uban, kung imong pamilya, imong pasagdan. Sakit kay raba na ignon, ikaw ba mahilang ka sa uban? Sakit, di ba? Kasulay na mo giignan, ana. Ako kasulay ko, ana. Ikaw mahilang ka sa uban. Kaya po nausab yun ay mong panlantaw. Una yun gahapon ang Ginoo. Sunod ang? Lagi. Sorry. Ako na mag-isulen, kaya basig nakatulog na ba? And then, ikatulong alagaran po natin yung kapamilya nato sa simbahan. Kaya sila kayo mga very good man na sila. Amen po? Wala naman siguro yung nag-away-away diri sulod sa church, no? Wala na, praise God, salamat sa Ginoo. Ayaw gyud town. Ayaw gyud town. Kung namin mga kabikil, privately, pagstorya lang mo, no? Maayo na tanan. No, naayo gani sa Ginoo ang koneksyon nato sa iyaha. Kita pa ba sa to ang tapad? No. So, ana gyud na. So alagaran nato ng mga kauban nato sa church. No? Kung nakay extra time outside sa imong pamilya, diba, hatod nato. Kuya ko, grabe baskin sa trabaho, hatod. Alagad, bisag walay is will do. Po ba? Kita pod mga tanan dili ato maghatod, kita din. No? Atong himamaton tong tapan, ipabati nato ang gugma sa Dios sila. Share nato. And then sunod kani the last. Ato pong alagaran yung mga taong nagpalibot nato. Ngano? Kay gusto ra ba ang Ginoo sa tanan nagpalibot nato maduol pod sa iya. Yung masilingan nimo. Diba? Unsa ra bay kasagaran sakit sa mga Kristohanon? Sakit jud, pastor. Pero mamangod na makita. Kasagaran po sa mga Kristohanon, pag sige na sa simbahan, mahutdan nag-amigo sa gawas. Wako na ingon nga mag-amigo ta din kung unsa ilang binuhatan, imo pong buhaton. Ingon pa ang quote, pwedeng makisama, wag lang makisama. Pwede nimong maging amigo gihapon ka. Ngano man, naama na gamit. Kay gusto man nato silang madala sa Ginoo. Pero, pag nagbuhat di maayo, pas na tana. Ngano man, loyal man ta sa Ginoo. Dili ra man ta maayo pag Domingo ra. Devoted pag Domingo, devote pag Lunes. Dili.
Lahi na, lahi na. Lahi na nga, dili na mo itudlo sa Ginoo. So, gusto nato nga maging maayo gyapon ta. Kung natay silingan, mangayo og kamunggay, ihatagig punuan para dili na mangayo sunod. Kung nakay silingan, mangayo og sudan, pilig luto. Unsay punto ni pastor? Muna'y sikreto sa unang panahon ang mga church. Kanong kusog kay ning tubo ang simbahan nilang sa Ginoo, sa time nilang Pablo, ni Pedro, ano man. Yung mga Christian, wala na sila nag-lock sa sarili, sila-sila na lang. Gi-open gyapon nilang balay sa mga wala pa nakaila sa Ginoo. Di ba po nato na kanindot nga imong balay maabot panahon nakay sobra-sobra, i-bless man jud mo sa Ginoo, kabalo ko. Nakay sobra, mag-barbecue ka sa imong gawas, dahil ingno nimo ali mo mga unta. Pero before mo kaon, unsay buhaton? Siran sa daan sa word ni God. Ingnon sa daan, kabalo mo, before mo mohungit ani, Ginoo mo itagiani. O di ba? Say pailahila sa Ginoo. O di unsay nahitabo? Lahi ra gyud ni sila da. Sa una, ang nahitabo manggod karon no, ang amigo na lang nimo, imo na lang tapad. Pag mulabay ka sa inyo, murag wala na sila kailan nimo. Kailan Gillian? Pero di na may close. Ayaw. Ini mo tapad. No. Alagaran po na. Ini mo tapad sa tinod. Alagaran po nato ang uban. Alagaran ang uban, ha? So, nabatay nakuha. Napay gipaabot nga mensahe ang Ginoo sa atong mga kinabuhi, igsoon. Amen. So, in conclusion, mo po ni balik ta sa story. Sayuwakin ako. In conclusion, ingon po sa Luke chapter 22 verse 27. Next na nga verse, atong gibasa ganiya. Nangutana si Lord, sa mata sa kalibutan, kinsay bantugan? Yung gialagaran or yung ning alagad? Mo na ito bag, the one nga gialagaran, siya yung bantugan. Pero ning tubag si Lord, pero ako gani, nga naakaw ba ninyo ning alagad usab? Kinsa din ning ako? Di ba ang Diyos ni nga naghimo sa langit ug sa yuta? Ang Diyos nga Lord nato? Jesus is? Pero unsay gibuhat sa Ginoo? Gi-example niya nato maigsuon. Kaya kung imo ra bitong tinud-on og tuon ang Bible, ma-in love jud ka sa life ni Jesus, ngano man dili lang siya tigmando. Di sa ingoy boards na lang. Mayon si Jesus nimo dili boards. DG. Higugma ang uban. Mayon na DG. Ikaw kay Lord, wagay ka kay gugma. Mana ba ta kay Lord? Dili eh. Gilabot na niya eh. Mayon sing Ginoo na to. Hapol. Pagpaubos. Mayon na si Hapol. Ikaw sa una, Lord. Makaana ba ta sa Ginoo? Dili. Mayon ang Ginoo nga, iampo ang imong kontra. O sabay tubag na to. Pag-sure ya, Lord, ay. Si Lord gani, di ba? Gipiringan, then kung propeta ka, tagnaakin sa gisumbag ni mo. Giluwaan. Gibunal-bunalan. Di ba? Gisilutan sa salang, dili iya. Kaya ato to. Pero sa ulahin, ingon pagod siya, pasayloa sila, Lord. Grabe. Kaya, maingon jud Lord, wala jud ko di jud ka na ako mapildi, Lord, kung maglalista. Kaya ang tanan nimo gitudlo, dili lang nimo gitudlo, imo pong gipakita. Kaya po, kaning duha ka mensahe karon, muna yung mensahe sa Ginoo nga gusto niya makita po sa atong mga kinabuhi. No? Mayon ta, Lord, medyo challenge lagi. Sige lang, ampo po sa Ginoo. Na may grasya ang Ginoo. Na may gahom ang Ginoo nga motabang nga mahimo ni sa atong mga kinabuhi. Karon bitaw, dako namang kausaban sa tong kinabuhi. Sa una bitaw, di man ta, wa man tay pakabana sa word. Sa pulong sa Dios, di ba? Pero karon maminaw man lagi ta. Bisag usahay, sakit na pastor. Sakit na pastor. Nga naman, yung pastor, mapod na igo. Pwede po igo Ikaw pa magtuon, no? Mura jud kagi. Mura ikaw yung punching bag.
Gay. Murag kung asa ka mulikay, dito mo igo. Ano ba? No? Kuya din ang word ni God, di ni mo malikayan. Pero paras kaayuhan. Dili paras kadaot. Amen po? Kaya application, duha lang. Mo lang ni. Muli na din ta. Become like the youngest. Kabalo naman tas na tulo ato sa youngest. And then, serve God and yung mataw nagpalibot nimo. Kung naka sa school, maging blessing ka sa mga classmates mo. Kung naka sa balay, nakaisilingan, maging blessing. Ako po nang i-mention. Diba kung kita bitaw, kisa ba yung nangita dilig milagro? Nangita ba mag milagro? Or okay na mo? Okay na mo, pastor? Diba, say kita, gusto kita mangitag milagro. Buwingon, di ba? Adto tayo ni lugar kay naay milagro diri. Ano, di ba? Amatay nana. Na-revival dito. Pero wala pa mo kabalo nga imbes mangita tag milagro, pwede man kita ang milagro. Dili. Kita yung mahimong panalangin sa uban. Imagine kung muna imong mindset, dili na kasi lakaw, pangita kay mangitag milagro. Imuha na lang, mahimo na lang kang milagro, moalagad ka. Di ka ha, kung 50 ta diri, then magkasinabot ta tanan, ugma, mga lagad ta sa uban. Di ka ta kakita pod og 50 ka tawo nga nay malipay og manpanalanginan sa atong kinabuhi. Di ba kaganan ana? 50 ta ka mo, burto? Usay no kanang pag selfish ta. Murag lami kay dili na lang. Murag ka na mag life group god. Pag paingon pa ka sa life group, lami kay di mo adto. Maskin kay itong mo appeal, di ba? Lami mo kay di mo appeal. Yang ni istorya, life group leader. Pero matinga ka, Marikson. Iniguman sa life group, baliktad na yung pamati. Yung tao nga, sige kagingon nga, dili ta ka man to. Pag uli ni mo, halos di na ka imong baba, sige na lang, grabe, maayo yun ang Ginoo. Encourage ka, nga naman. Nag-alagad ka sa uban, di ba? Wala pa gani ka swildoyan, wagay kay swildoan. Pero imong kinasing-kasing buhat. Nga naman, ingon na atong Ginoo. Amen po ba? Amen. Kaya siguro manindog ta, pwede ba kung maka-request og isa ka song, Heart of a Servant? Before tamo adto sa prayer. Hallelujah. Palakpak po yung mga taong nadawat sa Ginoo karon. Praise the Lord. Hallelujah. Kalipay po yung atong respond. Pero I hope nga dili lang ni taman sa kahibalo. Ato po ning ikinabuhi sa atong mga kinabuhi. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Boards, pwede na mo. Ay, wala man na yan, Kuan. Wala man na yung kurente, nakalimot ko. Sige po. Before tamato sa prayer, kita po ay mag-awit sa sa kanta. So, usa po ni kaawit nga about servanthood, about pag-alagad sa uban. Hallelujah. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence to behold you face to face. Behold you face to face, God of all heaven and earth. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. God, I stand amazed. My Jesus, my Lord. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, I wanna be by your side. No longer I,
but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways. Let your will be done. Make me a servant. My heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. Follow you. My Jesus, my Lord. You're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. Eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways. Let your will be done. Make me a servant. My heart's ever true. Clinging to the cross, follow you. I follow you. Hallelujah. 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 Lord, ikaw po ang Diyos, Ginoo, nga nahimong maayo, pinaka the best, Ginoo, nga ehemplo sa among kinabuhi, Lord. Nga unsahon magkinabuhi, Father God, nga mapainobsanon, willing to learn and receive sa mabutang nga gusto ni may padawat sa mga kinabuhi. Ikaw ang Diyos, Ginoo, nga ang matagpulong imong giwali, Lord, imo pong gikinabuhi og nakita pod sa imong kinabuhi. And Lord, ikaw sad ang Ginoo nga tuod, ikaw ang Diyos, ikaw ang Hari, ikaw ang Lord of Lords, King of Kings, our Master. Pero despite sa imong pagkaagalo namo, Lord, nagpaubos ka uning alagad para sa among mga kinabuhi. Lord, ang among mga kinabuhi po, God, ay naninguha, Lord, nga mahiuyon ang among kinaiyahan diya sa imuha, God. Nga kami rin po, Lord, ay maging susama sa usa ka youngest. Mahimong naay heart of a servant. Nga, Lord, willing mahimong nasa inconvenient kadapit. Nga bisan dili comfortably or usay sakripisyo na. But Lord, still willing gihapon nga moalagad sa imuha, sa among pamilya, sa among kauban simbahan, sa mga taong nagpalibot namo. Ang prayer, Lord, nga ang bawat nanay, tatay, mga batanon, mga young professionals, mga anak nga nadili karon, Lord, ikaw po ang padayon tultol namo, Lord, nga mahimo namo among mga responsibilidad, among mga tawag nga imong gusto para sa among mga kinabuhi. Ako mapagampo, Lord, nga ako na may mahigayon, O God, na wala na mo nagampanan among role. Or imbis nga mahimong blessing me, ay kami po ay nahimong problema, sakit sa ulo. Lord, pasaylo ami ana mahigayon na. Pasaylo ami, Lord, kung nga imbis nga kaayuhan sa uban, ang amo ang focus, naging selfish mi, Lord, and naghunauna lang mi sa among kaugalingon. But Lord, starting today, uban sa pagbubo po nimo sa imong grasya, Lord, sa mga kinabuhi. Tabangi mi nga ang among kinabuhi, Lord, masusama sa imong gitudlo karon, O God. Nga, Lord, kami po ay maging naay willingness sa pag-alagad. Willingness, Lord, nga himuon ang imong gitudlo. Maging mahigugmaon mi, Ginoo, masinabtanon, mahimo ming makaton sa pagpasaylo, gid, Lord, doon kay kami po pinasaylo nimo. And Lord, ako mapagampo pod sa matag usa, sa mga tahas ng gihatag, Lord, sa mga nagtrabaho, nagnegosyo, nagalagad, nag-eskwela, o unsa man mga buhat sa mga kamot, Lord, among prayer, God, nga ikaw ang mga panalangin niini.
Ikaw po ang Diyos, Ginoo, nga ma-bless ni Lord, nga sa imong pagpanalangin ni God, mahimo gid Lord nga makapanalangin po mi sa uban. Labi na Lord, mapaila-ila sab kanamo sa mga tao gid Lord. Nga diin kami po imong minggi hatagag kasuguan nga to go, lakaw ug paghimo mo matinon ang lakaw mo ug magdalag tao, idalon ang tao diha sa imong gingharian Lord. Lord, ako mapag-ampo, ibutang Ginoo yung kainit sa mong kasing-kasing nga amo gini mabuhat Lord. Nga Lord, kung asa may mo adto mahimo ming blessing po Lord sa mga taong nagpalibot namo. Ako po mapag-ampo, ilikay mi sa buhat sa kaaway, panalip di mi Lord, sa biyahe, sa pag-drive, sa paglakaw. I pray Ginoo nga walay buhat sa kaaway, walay aksidente, walay disgrasya Lord, ang magbadaogon sa mga kinabuhi. Kundili ikaw po ang magatabon sa amo, sa imong hamili nga dugo. And akong prayer Lord, nga matagusan namo Lord, kami po ay padayon sad nga, padayon sab nimo Lord nga, i-lead, i-guide sa matag adlaw sa mga kinabuhi. Kung na may mabutang Lord nga imong ginatudlo, tabangi mi Lord nga mo'y among buhaton, mo'y among sundon. Lord, daw lisod man sa mong huna-huna, pero Lord, diha sa imo walay imposible. Kaya Lord, ako po mapag-ampo, gaimig kusog Lord nga mo padayon. Kung na may mga na-discourage din Lord, mga nabugatan, Lord, we claim your promise nga duol kamo kanako, kamong gikapoy nabugatan o hatagan tamong kapaulayan. Lord, give rest to your people, O God. Akong prayer, Lord, nga ikaw sad ang padayon magaligon, nga dili, walay usan namo, Lord, ang masakmit sa kaaway, kundi magpabilin sa imo, Ginoo, magpabilin sa imong pulong, sa kamatuuran nga nasa imong pulong. Ako mapagampo po, Lord, nga ang tanan, ang matag pamilya, bugkuso nimo sa paghigugma, Lord. Nga ang tanan, Lord, maging magtinabangay, maging usa ka panalangin sa matag usa Lord nga nasa sa pamilya. And even Lord sa amo pod isip usa ka simbahan nga kami po rin ay magtinabangay Lord para matuman ang imong katuyuan para sa Tanggob, para sa Usamis o para Lord sa Bonifacio. Akong prayer Lord, ikaw gyud ang padayon maisa maituboy sa mong kinabuhi. Salamat kay God, giday ka namong gipasalamatan sa pangalan ni Ginoong Jesus. Amen and amen. Palakpakan po nato si Lord. Hallelujah.